General! 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 What? General. Si General Antonio Luna, isa sa pinakamatapang na lider ng revolusyon, ay kilala sa kanyang mainitin ng ulo, matigas sa prinsipyo at di matatawarang tapang sa digmaan. Ngunit ang bawat bayani, tulad ng bawat tao, ay may personal na aspeto na bihirang pag-usapan. Sa likod ng baril at sigaw ng digmaan, may isang kwento ng pagmamahal, isang kwento ng pagkatao. Isabel, isang pangalan na tila lumitaw sa kwento ng general. Totoo nga ba siya o isa lamang simbolo ng kanyang malalim na emosyon? Sa dokumentaryong ito, ating alamin ang papel ni Isabel sa kwento ni General Antonio Luna at paano ito nagbibigay liwanag sa ugnayan ng pag-ibig, sakripisyo at sabayan. Si Antonio Luna de San Pedro y Novicio Ancheta ay isinilang sa Binondo, Maynila noong Oktubre 29, 1866. Siya ang bunso sa 7 magkakapatid na anak ni Joaquin Luna at Laureana Novicio. Bilang isang kabataan, ipinamalas niya ang talino at talento sa larangan ng siyensa at sining. Nag-aaral siya sa Universidad ng Santo Tomas bago magtungo sa Europa, kung saan hinaasa ang kanyang karunungan, ngunit hindi niya kinalimutan ang pagmamahal sa sariling bayan. Noong panahon ng revolusyon, si Luna ay tumindig bilang isa sa pinakamatapang at disiplinadong general ng hukbo. Ang kanyang Luna Defense Line ang naging sandata ng Pilipino laban sa mga Amerikano. Ngunit sa kabila ng lahat, si Luna ay isang tao rin. May damdamin, pangarap at mga relasyon na bihirang maitala sa kasaysayan. Antihon, teacher ng Araling Panlipunan dito sa Pateros National High School for the last 30 years. Okay. So sir, ito po yung question ko. Paano naipakita ni General Luna ang kanyang tapang at disiplina na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino noong revolusyon? Okay, pinapakita ni Juan Luna yung kanyang natutunan doon sa ibang bansa pag-aaral ng military, and then gusto nang i-apply dito sa Pilipinas kasi alam niya na may kakulangan ang Pilipinas sa larangan ng yung tinatawag nating militarisasyon. Opo. So gusto niya i-apply yung natutunan niya doon dito sa atin sa mga Pilipino during the time that yung tinatawag natin Philippine-American War. Opo. Okay po. Thank you. Sa pelikulang General Luna, ipinakilala si Isabel bilang isang mahalagang bahagi ng kwento ng general. Siya ay nilarawan bilang inspirasyon at pahinga mula sa maguluong digmaan. Ngunit, sino nga ba si Isabel? Sa kasaysayan, wala na italang Isabel sa buhay ni Luna. Ngunit ayon sa mga eksperto, si Isabel daw ay naging likhang karakter lamang upang magbigay simbolo sa mga kababaihan na naging parte ng buhay ng ating mga bayani. Ngunit tigit pa ron, si Isabel ay sumisimbolo rin bilang personal na damdamin ni General Luna ang kanyang pangarap at kahinaan bilang tao. Para sa iyo, ano naging kalagahan ni Isabel sa kwento ni General Luna? Mahalaga ang karakter ni Isabel dahil ipinapakita niya ang human side ni General Luna. Sa kabila ng pagiging strong and strict leader niya, makikita na may personal siyang laban, emosyon, and kaya niya ring magmahal. Ang relasyon nila ni Isabel ay parang reminder na si Luna ay hindi lang isang bayani, kundi isang taong may weaknesses rin like personal struggles and feelings.
This adds a depth to his character and shows na kahit ang pinakamalakas ay may pinagdadaanan rin or may kahinaan din. Ang bayan para kay Luna ay hindi simpleng lugar lamang. Ito ay kanyang responsibilidad, obligasyon at pinakapangarap na magtagumpay. Sa kabilang banda, si Isabel ang nagsisilbing paalala na si Luna ay tao rin. May damdaming kaya magmahal at masaktan. Hello everyone, I'm here with Kevin Rio Duran, a first year's high school student at STI College University. And today I'm gonna ask him simple questions regarding of the story called General Luna. So Kevin, paano pinakita ni na General Luna at Isabel ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa pagiging bayani ng isang tao? So paano napakita nila General Luna at ni Isabela ang pagkakaroon ng personal na relasyon bilang bayani? So makikita natin sa video na, ayun nga, hirap silang dalawa kasi mas pinofocus ni General Luna yung gera kaysa sa asawa niya. Kasi role niya yun kasi siyang general. Kailangan niya mag-lead ng mga tao kasi may gera. Kasi gitna sila ng American War and World War II rin. So ayun, makita sa clip na hindi makafocus si General Luna sa asawa niya si Isabel. So nahihirapan sila and ayun nga, nag-decide sila na maghiwalay na lang kesa maging sila pa rin kasi kawawa yung babae sa relasyon, which is si Isabela. Sa kwento ni Luna at Isabel, natutunan natin ang kahalagaan ng balanse sa pagitan ng tungkulin at damdamin. Si Isabel, totoo man o hindi, ay representasyon bilang ipaalala na ang mga bayani ay tao rin, marupok, nahihirapan, ngunit handang magsikripisyo para sa bayan. Ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan, kundi isang salamin ng komplikadong ugnayan ng personal na laban at pambansang hangarin. Sa dulo, ang pagmamahal ni Luna sa bayan ng Nanaig, isang inspirasyon na dapat nating dalhin sa kasalukuyan. So here's the next question. Paano makakatulong o makaka-inspire ang kwento nila General Luna at Isabel sa kamalayan ng mga kabataan natin ngayon? So kung paano siya makaka-inspire sa mga kabataan ngayon, yung sitwasyon nila General Luna at ni Isabela, siguro since wala namang giyera ngayon, so mas pipiliin ko na lang i-example yung pagkakaroon ng isang career or pangarap na minsan nakakahadlang sa personal na relasyon. Diba? Ganyan ang nangyayari. May mga tao naghihiwalay dahil isa kailangan mag-focus sa pangarap or mag-focus sa career nila. So ayun nga, so yung sitwasyon na General Luna at Isabela, maging inspirasyon siya na mag-decide ang isang tao na i-end na lang relasyon kesa magpatuloy pa rin kahit alam na hindi na kaya. Kasi may finopos ng iba di ba? May career ka, may pangarap ka. Mas pipiliin mo ikabubuti sa'yo. Masakit pero kailangan mo. So, yun yung inspirasyon para sa akin na binibigay ng single General Luna at Isabela. And so on. Ganun lang. Thank you. Ang sakripisyo ni General Luna ay isang kwento ng pagmamahal na walang katumbas. Pagmamahal na isinantabi ang sarili para sa bayan. Si Isabel, totoo man o simbolo, ay bahagi ng kwento na nagpapaalala sa atin na ang mga bayani ay tao rin. Hanggang sa huli, ang tanong ay nananatili. Ano ang iyong pipiliin? Ang bayan ba? O ang sarili? Ako nga pala si Nathaniel, ang iyong tagapagtala sa dokumentaryong ito na pinamagatang General Luna at Isabel. Maraming salamat po.